Viewer discretion is advised. Ang pagiging ama ay isang malaking responsibilidad dahil kaakibat nito ang mga mahalagang gawain tulad ng pagsuporta sa mga anak, pagtugon sa pangangailangan ng pamilya at pagiging tagapagtanggol. Ngunit nakakagulat at nakakalungkot kapag ang isang ama ay nawala sa tamang landas. Si Marcus Wesson ay pinanganak noong August 22, 1946. Ito ay sa Kansas. Anak ni na Benjamin at Carrie Wesson. Lumaki siyang miyembro ng Seventh-day Adventist Church dahil sa sobrang religious ng kanyang ina. Ang kanyang ama naman ay alcoholic at child abuser. Sa kanyang kabataan ay bigla siyang iniwan ng kanyang ama. Noong 1960s, lumipat ang pamilya sa San Bernardino, California, kung saan nag-high school si Wesson. Noong 17 years old siya ay iniwan niya ang paaralan at sumali sa Army mula 1966 hanggang 1968. Pagkatapos niya sa Army, lumipat si Wesson sa San Jose at nakitira kay Rosemary Solorio na merong 8 anak. Nagkaroon naman sila ng sariling anak noong 1971. Noong 1974, ilang taon nang lumipas, nagsimulang maglaan ng mas maraming oras si Wesson kay Elizabeth, ang 8 taong gulang na anak ni Rosemary. Sang-ayon si Rosemary sa relasyon ng dalawang ito. Hinihiling lamang na hintayin ng dalawa ang legal na edad ni Elizabeth bago sila magpakasal. Nagpakasal naman sila nang si Elizabeth ay 14 years old at si Wesson naman ay 34 years old. 4 na buwan lamang pagkatapos ipinanganak ang kanilang unang anak. Nagkaroon sila ng total na 10 anak kasama ang isang baby na namatay. Dahil sa pagiging addict sa droga ng kapatid ni Elizabeth, napilitan siyang iwan ang 7 anak sa pangangalaga ni Wesson at Elizabeth. Labis na nang aabuso si Wesson sa kanyang asawa at mga anak. Hinadlangan ni Wesson si Elizabeth sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. Pinaghiwalay niya ang mga babae at lalaki. Pinagbawal ang lahat ng anak na makipag-usap sa kanilang ina. Tinuturuan ni Wesson ng mga bata sa bahay gamit ang flashcard, school textbook at ang kanyang mga baluktot na paniniwala. Si Wesson ay nagtuturo rin sa kanyang mga anak mula sa isang sulat kamay na Biblia na nag-focus sa idea na si Jesus Christ ay isang vampira. Dahil ito sa kanyang kagiliwan sa mga vampira. Itinuro niya sa kanyang mga anak na siya ang Diyos at dapat tawagin na Master o Lord. Tinuruan din niya mga bata kung paano maghanda para sa Armageddon. Kasama ng mga ito, sinabi din niya sa mga babae ang nakatakda niyang maging asawa. Sa kanilang kabataan, may mga matitinding patakaran sa pagsusuot ng mga babae ng kanilang damit. At dapat itim naman ang takong ng sapatos. Kailangan nilang tumingin palagi sa baba at huwag makipag-usap sa sino man. Kapag may sumalungat o lumabag sa kanyang mga patakaran, ito ay magdudulot ng matinding galit kay Wesson. Gumagamit ito ng pamalo, lubid, baseball bat, kanyang mga kamao o anumang maari niyang makita. Isa sa kanyang mga anak ang naalala kung paano hinukay ni Wesson ng isang libingan sa hardin at sinabihan ng bata na kung gagawa siya ng isang maling kilos, ang libingan ay para sa kanya. Ang isa namang anak ay naaalala kung paano siya pinalo ng 30 na araw ng sunod-sunod dahil lamang sa pagkuha ng kutsarang may peanut butter. Hindi lamang ang mga lalaki ang inaapi, kundi pati ang mga babae ay pinapalo rin. Nang mag 9 years old ang isa sa mga anak na babae, sinimulan siyang abusuhin ng Wesson. Tinutulan ito ni Elizabeth at bilang kapalit, siya ay sa mawalan ng malay. May pagkakataong tumakas ang pamangkin na si Sofina mula sa pamilya at siya sa dibdib dahil sa kanyang pagtatangka. Bukod sa pisikal na pang-aabuso, inabuso rin ng ni Wesson ang 2 anak na babae at 3 pamangkin na may edad na 9 na taon, kung saan nauwi sa pagbubuntis ng mga bata. Nagkaroon pa siya ng mga seremonyang kasal sa kanila, kung saan naglalagay sila ng kanilang mga kamay sa Biblia at binibigka sa mga panata ng kasal. Sa kabila ng masalimuot na pamumuhay, naalala ng mga bata ang masayang alaala kasama si Wesson. Nag-aaliwan, laro at iba't ibang paligsahan tulad ng ugly contest kung saan nagsusuot ng costume ang mga bata na kung sino ang pinakapangit ang siyang mananalo. Bagamat masaya ang pamilya sa ilang pagkakataon, madalas silang maghirap. Hindi makahanap ng matinong trabaho si Wesson, kaya't umaasa sila sa welfare o bigay at sa pangingisda para mabuhay. Kapag nagsimula sa pagtatrabaho ang mga anak, ay kinakailangang ibigay ang buong sahod kay Wesson. Namumuhay ang pamilya sa mga sira-sirang bahay, bangka, tolda, bakanting bahay at sa isang school bus.
na kanilang daladala sa kanilang paglalakbay. Nanirahan sila sa dalawang iba't ibang bangka sa isang pagkakataon. Ang isa ay nasa Santa Cruz Harbor kung saan kinakailangang manatili ang mga bata sa ilalim ng deck na takot na makita at tanungin kung bakit sila wala sa paaralan. Ang isa pang bangka ay malapit sa baybayin ng Marion County. Lubos na kontrolado ni Wesson ang mga babae na kailangan mag-igib para isakay siya papunta at pabalik sa baybayin araw-araw. Kung minsan ilang beses pa ito sa isang araw. Sa isang yugto, nanirahan din ang pamilya sa isang trailer gamit ang malaking tolda sa Santa Cruz Mountains kung saan walang kuryente o kahit tubig. Nanatili din sila sa bundok ng ilang taon dahil sa malayo ito. Noong 1989, nahatulan si Wesson ng welfare, ng fraud at perjury at ito ay napabilanggo. Noong 1990, nung makalaya siya, nakabili ang pamilya ng isang sira-sirang opisina na ginamit bilang kanilang tahanan. Ang school bus na kanilang pag-aari ay nakaparada sa labas ng kanilang bagong bahay. Hindi masyadong madalas makita ng mga kapitbahay ang pamilya. Ang mga mas matanda sa pamilya ay aalis ng bahay kasama si Wesson. Ngunit hindi alam ng mga kapitbahay ang tunay na relasyon sa pagitan ng mga babae at ni Wesson. Hindi rin alam ng mga kapitbahay kung ilang anak ang nakatira sa bahay dahil bihirang makita ang mga bata. Sa tingin ng mga kapitbahay, tahimik ngunit lubos na kakaiba ang pamilya. Si Wesson ay nagiging marahas sa mga babae. Naalala ng isang kapitbahay na nakita niya si Wesson na kapag may umaalis na isa sa mga babae, sila'y marahas na hinihila pabalik sa balikat o sa buhok. Kapag ang mga bata ay umabot sa tamang gulang, kailangan nang umalis ang mga bata sa bahay. Ang mga natitira lang sa bahay ay yung mga nakakatanda, 2 anak na babae at isang pamangkin. Sila ay nanatili para tumulong sa bahay at alagaan ng 7 bata. Dumating ang March 12, 2004 kung saan pinuntahan si Wesson nina Ruby at Sofina, ang kanyang mga pamangkin na noon ay tumakas sa kanilang bahay at nag-iwan ng mga bata kila Wesson at Elizabeth. May chismis na nagsasabi na plano ni Wesson na ilipat ang pamilya sa Washington State kung saan naninirahan ang kanyang mga magulang. Ayaw ng mga babae na umalis siya kasama ang kanilang 2 anak na sina Aviv at Jonathan, kaya't kanilang kinausap si Wesson sa tulong ng iba pang miyembro ng pamilya. Nakiusap sila kay Wesson para mabalik ang kanilang mga anak, ngunit tumanggi si Wesson. Galit na galit siya at nagsimulang magsisigaw. Tinawag silang Judas at Lucifer. Nagdesisyon ng mga babae na umalis at tumawag na lang ng pulisya. Dumating ang pulis at akala nila isa itong kaso ng child custody. Nakipag-usap sila kay Wesson na nakumbinse na sumama sa kanila. Nag-usap sila at hiniling ni Wesson na bumalik muna sa loob ng bahay para makapagpaalam daw sa mga bata. Pumayag naman ang mga pulis at pumasok si Wesson. Nandun siya sa loob ng halos 1 oras habang pinipilit ng pamilya sa pulis na tignan ang mga bata, ngunit hindi magawang tignan ng pulis dahil wala silang warrant para pumasok sa property. Dahil sa tagal ni Wesson, tinawagan na ng mga pulis ang SWAT team. Nagsimulang paligiran ng SWAT ang bahay para magkaroon ng daan papasok. Nung bumukas ang pinto sa harap ay lumabas si Wesson. Sumuko ito pero puno ng dugo. Matapos ang 2 oras na standoff, natapos rin ang pangyayari. Pumasok ang pulis sa loob at natagpuan sa isang kwarto ang 10 lumang kabaong na binili ni Wesson sa isang tindahan ng Antigo ilang taon na ang nakaraan. Sa kabilang kwarto naman, natuklasan ng pulis ang isang bunton ng mga bangkay. Nagkapatong-patong ang mga bangkay at inisa-isa, kaya inabot ng ilang oras sa mga pulis para pirmahin ang bilang ng mga patay. Nang makita ang mga wastong bilang, ay nagulat ang mga pulis sa pagtuklas na pinatay na pala lahat ni Wesson ang pamilya. 9 na katawan ang natagpuan, kabilang ang 2 mas matandang babae na sina Sabrina, 25 years old, at Elizabeth, 17 years old, at 7 anak na sila Ilabella, 8 taon, Aviv, 7, Jonathan, 7, Ethan IV, Marcy, Leva, at Sedona, na 1 taon bawat isa. Ang bawat biktima ay mata ng 1 beses nang walang kalaban-laban. May paniniwala na mayroong pack si Wesson sa kanyang anak at pamangkin kung saan sinasabi na kung sakaling masira ang pamilya, papatay ang natirang pamilya at pagkatapos ang kanilang sarili. Ang mga pulis na naroon ay sobrang natroma sa lahat na nangyari, kaya ang ilan sa kanila ay kailangang ilagay sa administrative leave habang ang iba ay sumailalim sa counseling. Nakita ng mga pulis na inilalabas ang bawat katawan sa bahay at ilan sa mga bata ay maliit pa sa mga pisig na mga pulis.
Sa paglilitis kay Wesson, pinakita ng kanyang depensa na siya ay inosente dahil walang laban ang mga bata ay namatay sa kamay ng taong pinagkakatiwalaan. Ito ay si Sabrina. Itinuro din nila na ang baril na natagpuan malapit sa kanyang katawan at may gun residue na nagpapatunay daw na siya ang mamamatay tao. Ngunit, sa kabila ng depensang ito, si Wesson ay nahatulan pa rin ng pagpatay dahil sa paniniwala na siya ay nagmanipula ng kaisipan ng mga bata at napilitang pumasok sa suicide act. Ang ilan sa mas matandang anak na umalis sa bahay ay nagsasabi na sinabi niya sa kanyang pamangkin na si Rosa at anak na si Sabrina na sila ay malalakas na sundalo na mamamatay tao ng mga nagtaksil sa kanilang ama at maaring kinakailangang patayin ang kanilang pamilya at pati na rin ang kanilang sarili upang pigilin ang paghihiwalay ng pamilya. Si Wesson ay nahatulan ng 9 na bilang ng first-degree murder at 14 na bilang ng pwersadong panggagahasa at pang-aabuso sa kanyang 7 anak na babae at pamangkin. Siya ay hinatulan ng parusang kamatayan noong June 27, 2005 at ngayon ay nasa San Quentin State Prison kung saan siya ay mananatili sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? May alam ka rin ba ng kaso na katulad nito? I-comment mo na yan. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!